So ito na nga, yung paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 noong January 26, 2026 na akala natin simpleng maritime accident lang, ngayon parang lumalaki na siya into isang malaking usapan nationwide, halo-halong tanong tungkol sa kapabayaan, kakulangan sa pag-check, at syempre mga kwento ng tapang sa gitna ng gulo. Base sa mga lumabas na ulat, umalis daw yung triple-decker Ro-Ro ferry mula Zamboanga City bandang 9:20 p.m. ng January 25, papuntang Jolo, Sulu. Tapos, around 1:50 a.m., mga 5 km mula Balok-Balok Island, nagpadala na raw ng distress call. Dito pa lang, mapapaisip ka na, kasi ayon sa initial na sinabi ng Philippine Coast Guard, malalakas daw yung alon dahil sa amihan. Pero may mga survivor, kabilang yung isang lawyer at isang maritime graduate na nagkukwento na kung pagbabasehan daw nila yung nangyari mismo, kalmado naman daw ang dagat o hindi daw yung tipong malalakas na alon ang dahilan. Ang mas nakakakilabot, ayon sa mga salaysay, may narinig daw silang loud snap o parang may sumabog, tapos biglang nag-list yung barko. Dito na ngayon pumapasok yung tinitingnang direksyon ng mga investigador. Maaaring yung lashings o harnesses na nagsesecure ng mabibigat na sasakyan sa lower deck ang pumalya. Kung naputol o bumitaw, pwedeng gumalaw bigla yung cargo papunta sa starboard side. Kapag nangyari yon, isang iglap lang, nag-iiba yung bigat at pwedeng mag-capsize ang barko sa loob ng ilang minuto. Habang nagaganap yung rescue at retrieval, lumabas din na sobrang hirap daw ng operasyon. May sightings pa ng mga pating sa Sulu Sea, tapos sinasabing malalim yung pinaniniwalaang kinaroroonan ng wreck, mga 76 meters. Kaya yung bawat oras, bawat araw, parang labanan talaga sa panahon. At sa gitna ng lahat ng to, may kwento ng kabayanihan na tumatak sa mga tao. Isa sa mga naiulat na kabilang sa warranty confirmed dead as of February 2 ay si Seaman First Class Alcázar Hadjail, PCG personnel na off-duty pero sakay daw ng barko. Ayon sa mga survivor, sa mga huling sandali niya, tumulong daw siya sa iba at hindi raw agad tumalon hanggat hindi raw ligtas yung mga kasama. Na-recover daw siyang walang life vest, kaya may paniniwala ang mga autoridad na maaaring ibinigay niya ito sa isang pasahero. Ang bigat nun, yung tipong kahit sa alon ng takot, may tao pa ring pumipili na unahin ang iba. Mas lalo ring masakit sa puso yung mga naiulat na vulnerable victims sa mga na-recover. Kabilang daw sa latest bodies yung 6 na buwang sanggol, isang 4 na buwang buntis, at ang grade school na anak niya. Hindi mo maiwasang mapaisip, sa ganitong sakuna, hindi lang numero yung mga nawawala. Bawat isa may pamilya, may kwento, may buhay na bitbit. May isa pang bahagi na pinagtutuunan ng pansin ng publiko, yung ship's captain at 8 crew members na naiulat na kabilang pa rin sa missing. Dito nagsimula ang mga tanong online kung nasaan sila noong mga huling minuto, natrap ba sila sa bridge, o may ibang nangyari? Sa ngayon, mahalagang tandaan, base sa mga lumabas na ulat, missing pa sila, at patuloy pa ang paghahanap at pag-iimbestiga. Ngayon, dito na pumapasok yung mas intriga na bahagi, yung usapan tungkol sa kapabayaan at manifest issues. Ayon sa ulat, ang operator ng barko ay Allison Shipping Lines at pati yung regulators na nag-clear sa biyahe napapasama na sa mga tanong ng publiko. May usap-usapang ghost passengers o colorum kasi kung pagbabasehan ng numbers na lumabas, ang official manifest ay nasa roughly 340, pero kung itotal mo raw yung 316 survivors na naitala at yung 40 bodies na na-confirm, umaabot na sa 356. Ibig sabihin, lumalampas na agad sa bilang sa manifest, kaya lumalalim yung duda na may mga pasaherong hindi na isama sa listahan. May isa pang mabigat na allegation mula sa ilang nakaligtas. May nagsasabing, hirap daw silang makakuha ng life vests, at may nagsabi pa na yung mga lockers daw ay padlock noong nagsisimula nang lumubog ang barko. Dito, klaro lang ha, base sa mga salaysay ito ng survivors na lumabas sa ulat at bahagi pa ito ng sinusure. Pero natural, kapag ganitong klase ng kwento ang kumalat, mabilis talagang magliyab ang tanong ng publiko. Kung totoo man, bakit? Tapos eto pa, may bait and switch claim na lalong nagpaingay sa usapan.
Ayon daw sa ilang survivor, dapat sa ibang mas bagong barko sila sasakay, pero inilipat daw sila last minute sa mas lumang MV Trisha Kirsten 3 nang walang malinaw na paliwanag. Again, base ito sa kanilang salaysay. Pero gets mo kung bakit nagkaroon ng malaking moment ang mga tao. At parang mas lalo pang bumigat ang lahat kasi hindi ito yung unang beses na nadikit sa trahedya ang pangalan ng kumpanya. Base sa ulat, pangalawang major tragedy na ito sa loob ng wala pang 3 taon. Yung MV Lady Mary Joy 3 daw ay nasunog noong 2023 at kumitil ng mahigit 30 buhay. Kaya ngayon, ang nangyari, grounded daw ang buong passenger fleet ng Allison Shipping ng Department of Transportation. Resulta, logistics crisis sa Basilan at Sulu, lalo na kung sila ang primary at minsan sole operator ng ilang routes. Dagdag pa, base sa ulat, may political pressure na rin. May mga miyembro raw ng Bangsamoro Parliament na nagtutulak ng permanent ban sa kumpanya sa loob ng rehiyon at binabanggit ang record na 32 safety incidents mula 2019. Kapag ganito na yung naririnig ng tao, syempre ang magiging basa ng publiko, paulit-ulit na bang nangyayari at bakit parang may puwang pa rin? Kung pagbabasehan ang timeline at yung mga detalye na lumabas, yung loud snap, yung biglang paglist, yung usapin sa cargo lashings, yung manifest mismatch, at yung mga claims tungkol sa life vests, maaaring ganito ang nakikita ng publiko. Parang hindi lang ito simpleng masamang panahon o malas. Para sa marami, nagmumukha siyang kombinasyon ng posibleng lapses sa safety, enforcement at accountability. Pero importante ring tandaan, habang patuloy ang investigasyon, hindi pa ito final na hatol, kundi mga tanong na kailangang sagutin ng mga opisyal na proseso. At ngayon, ang pinaka nakikita mo online, halo-halong reaksyon. May mga taong nagluluksa at galit, may mga humihingi ng hustisya at mas mahigpit na inspeksyon, may mga nag-aalala para sa mga missing, at may mga tumututok sa kwento ng kabayanihan, lalo na sa ginawa raw ni Seaman First Class Alcazar Hajail. Yung iba, nagpo-post ng panawagan. Ayusin ang passenger manifests, tiyaking accessible ang life vests, at linawin kung paano nakakalusot ang colorum passengers. Sa ganitong klaseng trahedya, hindi lang puso ang masakit, kundi tiwala rin ng mga tao sa sistema. Bago tayo matapos, kung gusto mong mas marami pang ganitong malinaw na chika na nakabase sa mga lumalabas na ulat, paki-like, share, at follow ang Opinion Online. Ikaw, ano sa tingin mo sa mga detalyeng lumabas? Ito ba ay simpleng aksidente lang na pinalala ng mga pangyayari? O may mas malalim na dahilan kung bakit ang daming red flags ang lumulutang ngayon? Bakit kaya ganito ang naging basa ng publiko?